Monkey D. Garp, Rax D. Sebek at Gold D. Roger mortal na magkakaaway. Sa latest chapter nga ng manga nakita nating nagsabayan ng atake itong sila Garp at Roger. Si Garp nga gamit itong ataking Meteor Fist, samantalang si Roger naman gamit yung ataking Aramitama. Nakakatuwa nga na meron pa ring vibe si Garp ng kilala nating Garp sa kwento, dahil ipinakita ngang meron siyang hawak na cannon ball at ibinato ito sa Oro Jackson during nga sa introduction ng karakter ni Garp sa Water 7 arc. Dito nga natin unang nakita itong pagbabato niya ng cannon ball. So bakit niya ba ito ginagawa? Dahil technically nga mas malakas daw ang explosion ng cannon ball sa pagbabato ni Garp kesa sa normal lang tong ilalagay sa mga cannons. Bali nakita nga rin natin yung pagiging carefree ng personality ni Roger sa laban na to, similar kila Luffy at Ace. Nung malaman nga niyang si Garp yung sakay ng barko ng Marines, agad ngang binago ni Roger yung plano nilang tumakas. Bagkos aatakin na lang daw sila. Similar nga ito sa mindset nila Luffy at Ace na kung may kalaban sila wala silang pake sa plano. Ang importante atakihin nila itong kinaiinisan nila. Example na lang itong ginawang pag-atake ni Luffy kay Kaido during Wano arc. Sinawalang bahala nga ni Luffy yung plano ni Trafalgar Law at inatake na lang niya bigla itong si Kaido. Bale ang isa pang hinighlight sa chapter na to syempre yung Kuja Pirates. Nakita nga natin kung gaano kaganda itong batang si Gloriosa. Nai-inlove nga sa kanya hindi lang kalalakihan, bagkos pati na kababaihan. Itong first mate naman niya na si Shaki ni-reveal na maganda rin, pero in-emphasize nga na mas superior yung beauty niya kesa kay Gloriosa, since ultimo mga bulaklak daw natutunaw, yung mga ibon nawawalan ng boses, at even may mga tao pang nag-aaway dahil lang sa presensya niya. Skill wise nga hindi natin mapagkakaila na may ibubuga rin in terms of battle itong si Shaki. Nakita nga nating flexible siya sa pagsipa kay Scupper Gaban at nabukulan nga rin niya itong si Roger. Hindi na nga nakakapagtaka pa itong skills ni Shaki, dahil as stated nga beauty at power daw ang prerequisite para maging empress ng Amazon Lily. Napatunayan nga yan sa atin ni Boa Hancock, dahil during Marineford War nga pinakitaan tayo ni Hancock ng kakayanan niya sa pakikipaglaban. In fact isa nga rin si Hancock sa mga iilang karakter lang na nagtataglay ng Conqueror Saki. Sa part naman ni Gloriosa naging parte nga siya ng Rax Pirates, at alam naman natin kung gaano kabigatin itong grupo na to. Bali nung ma-reveal nga sa chapter na to na merong paghanga si Roger kay Shaki, naging meme nga ito all throughout sa buong One Piece community. Kumbaga mahahambing kasi natin yung sitwasyon ni Roger kay Luffy, dahil kung si Hancock nga sobrang in love kay Luffy, itong si Gloriosa naman ganon rin. Kaya naman maraming ang nag-a-assume na gaya daw kay Gloriosa hindi rin makakatuluyan ni Hancock itong si Luffy. Pero para sa akin nga may konting pagkakaiba sa sitwasyon nila. Si Hancock kasi pinapalibutan ng delusion yung utak niya. Kumbaga iniisip niyang mahal din siya ni Luffy, unlike kay Gloriosa na alam niya na hindi talaga siya mahal ni Roger. Ang patunay nga dyan itong panel kung saan pinipilit niyang gustuhin siya ni Roger. Anyway, speaking of Kuja Pirates, alam naman nating meron pa ring love sickness itong si Hancock. Bahagya nga lang tong gumaling nung umalis siya sa Amazon Lily. At since kinakailangan na talaga niyang umalis dahil na rin sa status niya na wala na sa Seven Warlords, saan na kaya pupunta itong si Hancock? Gagaya ba siya kay Gloriosa na sa kalaban ni Luffy sa Sanib? Bali malabo ngang sa Blackbeard Pirates sasali si Hancock, since kakaatake pa nga lang
lang sa kanya ng mga ito. Sa Cross Guild kaya natin makikita itong si Boa Hancock. Bali speaking of Blackbeard may inintroduce nga sa ating bagong karakter na gustong sumali sa pirate crew ng tatay niya. Ito nga si Silver Axe. Design wise nga may pagka-Terminator yung vibes na itong si Silver Axe. Pero yung overall appearance nga niya masasabi kong may pagkakahawig kay Charlotte Katakuri. Similar nga sila na merong tato sa katawan. At since magiging kaalyansa nga niya itong si Big Mom possible kayang ito ang tatay ni Katakuri? Dahil kung iisipin nyo guys 48 years ago ito. At currently nga 48 years old na itong si Katakuri. Nag-anuhan kaya sila Big Mom at Silver Axe sa taon na to? So ang isang maliit na detalye pa nga sa chapter na to na talaga namang nakakatuwa itong pag-i-emphasize na ganito yung itsura ng original na Hachinosu. Plain nga lang ito na hugis bungo. Later on nga pinasabog ni Sebek itong dalawang parte, which is ito nga yung alam nating mata na ng Hachinosu. Sa part naman ng pagbabanggit ni Sebek patungkol sa dalawang legendary devil fruit pag-uusapan na nga lang natin to sa susunod na video natin, since meron nga tayong theory ginawa patungkol sa dalawang devil fruit na to. Bali bukod nga sa Kuja Pirates at Rocks Pirates na tinalakay sa chapter na to, nakakuha rin naman tayo ng scene na related pa rin sa Elbaf. At ito nga yung scene ng failed na paglalayag ni Loki. Dahil nga sa mga kalokohang ginagawa ni Loki sa buong Elbaf, sinasabi ngang nag-hesitate daw itong matandang mangingisda na iligtas itong si Loki nung makita niya itong nalulunod. At ikinagalit nga ito ni Ida. Dahil para sa kanya nga bata pa rin itong si Loki. At sa perspective niya itong mga ginagawang gulo ni Loki sa Elbaf parang laro lang para sa isang bata. At gaya nga in last chapter na nakita nating in denial si Loki sa pagmamahal ng tatay niyang si King Harald, ganito pa rin yung ipinamalas niya sa chapter na to. In denial nga siya nang malaman niyang may pakipala sa kanya itong nanay ni Harudin. Even inakusahan pa nga niya ito bilang gold digger. Kumbaga para kay Loki may dahilan daw kung bakit mabait sa kanya itong si Ida. At ito nga para tumira daw ito sa kastilyo. So itong masasakit na salita nga na to ni Loki ang pwede nating sabihing reference ni Harudin in chapter 1143. Kung matatandaan nyo nabanggit nga ni Harudin sa chapter na to na ininsulto daw ni Loki yung nanay niya. Kaya naman mapapaisip nga tayo kung ito ba yung moment na tinutukoy ni Harudin. Sa part naman ng batang umiiyak gaya nga ng sinabi ko sa chapter review natin ito nga si Mato, yung servant na nakita natin sa introduction ni Colon. Ngayon mapapaisip nga tayo na kung hindi pala si Mato ang owner ng bar na to at ito pala si Ida, possible ba na buhay pa rin si Ida hanggang ngayon? Siya kaya itong si Mosa na laging tumatawag kay Loki? Tinatawagan kaya ni Ida si Loki dahil sa alam niya yung karanasan neto sa buhay na namatay ng maaga yung nanay niya at hindi siya gaanong nabibigyan ng oras ng tatay niya. Ito kaya yung way niya ng pagmamalasakit kay Loki? Anyway, ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1156. Ipapaalala ko lang na sa susunod na video natin tatalakayin naman natin yung patungkol sa dalawang legendary devil fruit na nabanggit ni Sebek. At pagtapos nga ng video na to tatalakayin naman natin yung patungkol sa posibleng nanay netong si Luffy. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!